Afternoon po. Oh, thank you. Thank you sa reply. Thank you. So, paki-remind niya ako ulit kung saan tayo last natapos. Floating link po, sir, ang start po ng... Uploading link. Okay. Dito, no? Tama. Tama dito sa slide na to? Nakikita ba yung screen ko? Kita naman po. Kita naman. Sige, thank you. Ano na lang, siguro ay recap lang ng ating diniscuss previously. So, ang gagamitin nga natin munang method for determining the velocity or under velocity analysis would be yun yung tinatawag natin relative velocity method. So, again, for relative velocity, ang pinag-uusapan nga lang natin ay yung 1 degree of freedom na mechanism. And then, tandaan nyo lagi na ang velocity ay relative. Pag walang reference na nakalagay, siya ay automatic na ground ang reference nun. Tapos yung unang type as per function ng ating link which is crank or rocker, yung velocity nga nun ay laging perpendicular to the link. Sa crank. And then yung sa slider naman ay parallel/tangent to the yung pinag-i-slidean, so where it slides. So kapag flat ang surface, so therefore parallel siya doon sa surface na yan dahil flat. So parallel siya doon. So again, it is either going to the left na yan, to the right or to the left. So pwedeng either of the two direction. Pupunta dito or pupunta dito. Then kapag curve naman yung surface na pinag-i-slidean niya, so yun nga yung sinasabi ko kanina na tangent yung kanyang velocity. So velocity is tangent to the path. And then, ayan, nandito na nga ulit tayo sa floating link. Again, relative velocity. Kaya nga, mahalaga yun sa relative velocity kasi ang floating link ay lumulutang. Hindi siya connected sa ground. Whereas yung previous na to, di ba, ito nga, crank natin ay connected niya siya sa ground, katulad na nakapansin nyo. Kaya siya ay velocity. At yung sa slider naman ay itong yung itim na ito ay ground yan. So consider siya as ground, kaya ang gamit natin yung velocity. Kaya kung napansin nyo nga rin, ang velocity lang natin ay yung joint letter na may katabing link number. Yan, kaya D4. Kaya walang slash. Kasi wala na tayo dito reference. Kung walang reference siya ay automatically ang reference niya ay yung ground. Pero pagdating nga sa floating link, mahalaga lalo na sa floating link kasi nga wala siyang ground or ang tama na lang ay floating nga kasi siya yun na lang. From the term na floating, ibig sabihin hindi siya directly attached to the ground. Kaya mahalaga nga pagdating sa floating link kung ano ang kanyang reference point. Kasi nga depende ngayon yung magiging velocity natin kapag kung ano ang magiging reference points. Ulitin ko lang ulit, magiging depende ang ating velocity ito which is relative nga, depende kung anong reference point na pinag-uusapan natin. But still, this is a floating link or para din siyang parang crank. Yun nga lang nakalutang. Hindi siya connected sa ground. Kaya ang direction pa rin ng ating relative velocity is still perpendicular to the link. Katulad ng sumunod na to. So ito nga yung ating link. Yan. Then ito yung kanyang velocity. Katulad ng sabi ko kanina, siya ay laging perpendicular to the link. Na ang nangyari dito ay siya nga ay relative to the point D. Ito. Relative to point D. At yung relative is denoted nitong yung may slash. Yan, slash D3. Ito naman kabila, slash D3 din. So kumbaga kung babasahin natin ito, ito yung velocity ng B on link number 3 kasi nga tayo nasa link number 3 yung B. With respect to, so yung slash means with respect to D on link number 3. Kaya may D3.
So again, yung point, yan, point or dot, or yung letter na lang, ng after ng slash is yung reference point. Kaya ibig sabihin nito, kung ito nga ay umiikot, yan, kasi siya ay ano pa rin parang crank na, hindi nga lang siya connected sa ground. Kaya ang gagawin natin, magde-declare tayo ngayon ng kung saan siya ba talaga umiikot. So for example, since siya ay relative point base dito sa direction na to, siya ay umiikot dito sa point D ng ganitong direction. Kasi nga, relative dito sa point D, kaya doon siya umiikot sa point D. Again, siya ay parang tinitreat natin yung point D, siya umiikot. Pero katulad ng sabi ko, ito nga ay floating link. So alam natin na, yun nga, hindi siya katulad ng crank na meron siya talagang pivot point na connected sa ground. So dito na ay sineset natin ito dahil dineclare natin na doon natin siya susukatin. Doon natin susukatin sa point D. On link number 3. Point D, on link number 3. And then katulad ng sabi ko rin kanina, depende nga siya doon sa reference. So, yung D na reference kanina ay pwede natin ilipat sa point B. Ang mamimaintain lang itong ikot ng ating floating link. So, kung pag ganito siya, ano to? Clockwise. So, kung clockwise direction ng ating ikot, lilipat lang siya dito sa B. So, clockwise pa rin ang ikot niya, pero katulad na napansin nyo, yung direction ay kubagay nabaliktad na. Yan, nabaliktad kasi kanina siya pataas. Pag ganun, pataas. Sabihin ko na lang siya muna ipataas. Ito ngayon yung naging pababa. Ang dahilan nga lang ay lumipat tayo ng reference point. So from D, lumipat natin dito sa B. At ang nangyari ngayon, ito ngayong B, nawala na kasi nga, siya yung reference point. Tapos nagkaroon ngayon sa D na, ayun. So yun, ang naging velocity ng D, D3 with respect to B3. Siya ngayon. So pababa nga kasi nga parang idilipat lang natin yung direction ng pinag-iikutan ng ating floating link mula dito sa D papunta dito sa B. Kaya sa D, yan naka-point sa pataas. Pagdating ngayon sa B, para silang naka-point pababa. But still nga perpendicular pa rin yan to the link. At ang velocity ng floating link na relative kung saan ang point ay iba kaysa doon sa with respect to the ground. So kung napansin nyo nga, nagpalit lang tayo ng relative point o reference point, nag-iba na yung direction, how much more kapag lumipat na tayo sa ground. Ayan. So pwede rin tayo with respect to the ground doon sa floating link. At kung napansin nyo nga, wala tayong in-indicate na with respect to yung slash. Wala nga slash, meaning siya ay so kung napansin nyo, ibang-iba yung direction ng ating velocity kapag with respect to the ground. So kung kumbaga hindi siya katulad ng relative velocity. Yan. Kasi nga kaya nga may highlight dito na dapat siya ay relative velocity na dapat siya ay perpendicular to the link, which is ito yung unang ito. Yan. Ito nga ay relative velocity kaya siya ay perpendicular to the link. Pero pag siya ay with respect to the ground, kung napansin nyo, iba na yung direction niya, hindi siya basta-basta perpendicular to the link. Hindi na siya perpendicular to the link kasi nga siya ngayon ay relative to the ground. Yun ang gusto kong maging malinaw. Kapag relative to the ground at relative to a certain point ay magkaiba talaga siya. Okay? Hindi lang siya basta-basta nagpapalit ng direction. Pero kung different point lang, same pa rin kasi nga parehas pa rin silang relative velocity. Ang relative velocity ay laging perpendicular dun sa floating link. Kasi nga relative velocity. Pero pag with respect na siya to the ground, ayan, meron na siyang kanyang direction. May kanya siyang sariling direction. Kasi nga, ang dahilan lang nun ay dahil tayo with respect to the ground. Ayan. Uh-huh. Okay naman ang connection ko? Kasi kahapon ako ito putol-putol. Okay naman ang audio ko? Okay naman po. Okay naman.
Okay? Tapos yung screen ko hindi naman yung yung alam yung tawag doon, yung mahina internet, hindi naman. Kita naman po. Hindi naman po. Kita naman, hindi naman. Sige. Kahapon kasi, kaya ako tinatanong kasi yung kahapon kasi may problema. Basta alam niyo naman yung itsurang mabagal ang internet, lalo na sa screen, pati paputol-putol daw ang aking audio, kaya chinecheck ko lang. Saglit lang may gagawin lang ako. Thank you. Okay. Continue tayo. So yun na ha. So ulitin ko lang ulit. Ibahin yung expectation niya pagdating sa relative velocity. Kasi kapag relative, lagi siyang perpendicular to the link. Pag relative, yan, pag may slash yung velocity natin, lalo na pag floating link, yan, lagi siyang perpendicular. Pero kapag siya ay with respect to the ground na, so hindi na siya basta-basta pwede natin sabihin perpendicular. Kaya yun ang ibig sabihin, kaya ko ito pinresent or pinapakita sa inyo. Para kapag relative, lagi siyang perpendicular to the link. Kapag hindi na siya, or kapag siya ay relative na to the ground, or direction sa ground, yan, hindi na siya basta, or hindi siya automatic. Yan, ito kasi ay automatic, itong relative to any certain point, automatic yun ay perpendicular. Pero pag siya relative to the ground, ay hindi automatic na perpendicular. Siguro may pagkakataon ng perpendicular, depende pa rin sa pagkakataon, pero hindi siya lahat ng pagkakataon. Hindi katulad itong relative na velocity natin na ito, ay lagi yang, all of the time, yan ay perpendicular lagi sa lino. Yan, lagi yang perpendicular. So yun ang sabihin ko dito. And then next, ayan. So ang next ay, pagduduktungin na natin yung tatlong link na sinabi ko, yung ating crank, yung ating slider, then yung ating connecting rod or connecting link. O connecting rod na lang. Hindi, sabi ko nga pala dito floating link. No, so floating link na lang na. So floating link. So crank, idinuktong natin sa floating link. Kasi yung floating link ay idinuktong natin sa slider. Naalam na natin ito ay crank slider mechanism. That's why 1 degree of freedom na mechanism pa rin ito. Na kung saan nung pinagduktong-duktong natin, itong point na to, na point B, na located sa dalawang link, sa link number 2 at sa link number 3, ay pares lang ang magiging velocity nila. Ayan, yung velocity ng point B sa link number 2, yung point B sa link number 2, ay pares sa velocity ng B sa link number 3. At since pares naman sila, so therefore, there's no need na para bigyan ng emphasis yung link number. That's why velocity of B na lang siya. Yung point na lang ang bigyan natin ng emphasis. Okay? Kaya siya ay velocity ng B na lang. Okay? O sabihin ko na lang kaya ito nangyari kasi nga, dalawa lang yung link na connected dito. Pag dalawang link lang yan, automatic pares yung velocity niya dito sa point na. Kasi dalawa lang. Kaya pares yung velocity ng point B sa link number 2 at ganoon din sa link number 2. At ganoon din sa kabila sa point B dito. Yan, sa point B. So yung sa link number 3 ulit, yan, kaya may D3 dito, at yung D sa link number 4, X lang din sila. Kaya there's no need na para bigyan ng emphasis yung ating link number, kaya velocity of D na lang siya. Yan. So kaya from this point, okay, ano muna, letters na muna. Okay, babalikan na lang natin ulit yung link number na yan. But for now, yung mga velocity natin ay joint letters na lang muna yung indicator natin sa kanya. Kaya ito ay velocity na lang ng B, then ito ay velocity ng D. And then katulad na sabi ko, ito nga ay 1 degree of freedom na mechanism. So therefore, di ba kaya nga 1 degree, ibig sabihin kailangan mo lang mag-set ng isang value. So kung itong ating mga velocity, okay,
Pwede pa yun marami ha, kasi kung napansin nyo, meron pa tayo ditong point A, point C. Yan, mga point pa rin yan. Pwede pa rin natin siya kuha ng velocity. Pero katulad sabi ko, mostly kasi nga ay doon tayo sa joint kumukuha ng velocity. Yan. Pero nakita mo lang dalawa kaysa sabay-sabayin ko. Okay? Basta ngayon ha, ito muna lang dalawa ang velocity natin, pero pwede pa rin itong magka-velocity itong C at yung A. Ito muna ang dalawa. So sa dalawang velocity ito, kailangan may isa tayo dyan na input. Bakit isa? Kasi nga itong ang mechanism na to ay 1 degree of freedom na mechanism. So therefore, kailangan may isa kang input. Okay? So pag may isa kang input, yung matitira ay yun yung output or yun yung alam na malalaman na natin yung kanilang magiging value. So yun yung sabihin ng 1 degree of freedom. Kailangan lang tayo mag-define ng isa sa mga possible velocities natin dito. Okay? And then malalaman na natin yung velocities lang natitira. Kaya nga 1, isa lang. Let's say, ang input natin would be yung velocity ng B dito. So ang input ng velocity ng B, so therefore, malalaman na natin yung corresponding velocity nitong point B. So kung meron din velocity yung C at yung A, malalaman na rin natin yun. But for now na ay ito munang dalawa para hindi naman overwhelming yung ating drawing. So B muna at yung D. Again, kailangan lang natin ng isa na value na velocity dito sa ating mechanism in order to determine yung velocity yung lahat ng natitira. So, ang lalagyan nga na muna natin ng velocity itong B. Let's say yung B, kasi siya naman nga yung mayroon dito, may rotational speed na omega 2. So, dahil nga tayo may rotational speed, so therefore, magkakaroon siya ng value ng velocity ng B. So kung alam na natin yung value ng velocity ng B, malalaman na rin natin yung velocity ng B. Kaya yun ang ibig sabihin ito, nakalagay dito. So input, dito ka lang sa input. Ang input ay ginawa ko sa may right side nilagay, then arrow papunta doon, then output. Okay, ulitin ko lang ha, yung input ay dito ka lang sa may right side nilagay. Kasi ayun nga, kasi tinuro ko, yung output natin velocity yung B, so velocity of B. So ito ang ating input kasi nga kailangan ng isang velocity, then malalaman na natin yung natitirang velocity. Then base dito, okay, again this is input and this is would be output. So yung arrow na to ay maging equals. Yung arrow na ito ay maging equals. At ang gagawin natin ay meron lang tayong kailangang idagdag sa ating input na velocity, which is velocity ng B, para makuha yung ating velocity ng B. Ayan, kaya may plus tas question mark. Kasi doon tayo nag-a-add sa may input na side. At yung i-add natin ay depende doon sa subscript. Ayan, subscript natin. At para ma-check, ang ginagawa ay ito, minomultiply natin yung subscript. Okay, kaya yung slash na yan ay para din yung division or over. So D over D with respect to B ay parang D over B din. Na kung saan, dahil nga ito ay divide, so parang nag-cancel lang tayo dito ng B. So nakuha nga natin yung velocity ng B. Ayan. Again na itong part na to, ito mismong part na to na pinag-multiply, ay ako lang may gawa niyan ha, gawa ko lang yan. Para nga lang ma-determine natin kung namang isusulat natin dito. Or kung anong idadagdag natin sa velocity ng B. So para nga malaman, edi yung subscript natin na to, yan, yung D with respect to B, ay yung with respect to, or itong slash, ay parang divide, yan, D over B. So para makuha natin yung D, D cancel yung B, so nakuha natin yung D, D is equals to B ngayon. So ito ngayon yung ating working equation ngayon para sa velocity. Ito. Kaya yun yung sunod. Ito lang sabi ko, ito yung ating working equation. So base dito sa working equation na to, ganyan natin the drawing yung ating mga velocities. Okay. So, at lang sabi ko yung velocity nga dito sa B ay located dito sa ating crank kasi nga B ito, tinanggal ko nga lang yung ito. Diba? So siya ay connected sa crank. Eh di ba nga ang velocity ng crank ay perpendicular to the link. Yan.
So alam kong hindi sakto, pero at I hope you get dito yung ibig sabihin ko dito ng pag ganitong direction ay perpendicular dito. So hindi ko lang masakto. Okay. But again, ang velocity ng B is still perpendicular to our link number 2. Kaya siya punta doon. Sabihin ko na lang ito ay upward to the left. Upward to the left na direction dahil nga din nitong ating pag-ikot ng ating omega field. Siya nga kasi counterclockwise direction kaya nakaturo. Kung turong papunta doon, hindi yun doon. Then kung titignan nyo yung ating arrow mismo or yung velocity ng B as indicated right here, yung arrowhead, yan, kung napasin nyo itong arrowhead na to, zoom in ko na siguro. Zoom in masyado. Ayan. Kunti pa. Ayan. So ito nga yung ating velocity. Ayan. So yung velocity ng B, ulitin ko, walang with respect to, kaya siya ay connected to the ground. So sabihin ng connected is kita nyo yung tail end. Yung tail end ay O. Di ba ang O nga ay ground? Ito lang napasin dito O ay ground. So therefore, kaya siya O ay yan, yung ground or kaya yung ating tail end ng ating arrow para may represent yung ating velocity ay nasa O. Kasi nga with respect to the origin dahil nga walang nakalagay. Then yung arrowhead, edi yung letter na nare-represent niya which is point B. So therefore yung arrowhead nandun yung ating point B. At ganun din yung ating D. Okay, again yung D, ayan, ito nga ay located for 3 at doon sa 4, pero yung 4 nga ay slider. So therefore, yung velocity ng D is parallel doon sa ground. Kaya siya ay horizontal. Ayan. Nakaturo nga lang siya dito towards the left. Again, dapat siya ay horizontal. Kasi nga siya ay nasa link number 4 na ating slider. Ayan. Kaya horizontal ngayon yung ating velocity dito. Nakatulad din sa B, nagpalit lang tayo ng letter dahil siya ay walang with respect to or hindi tayo nag-indicate ng reference. So therefore, siya automatically connected to the ground or with respect to the ground. Ayan. Yung tail end natin ay nasa ground na O. Yung O na yan ay itong O dito. Ayan. Kaya pareho sila ng letter. Kasi nga ay siya ay with respect to the ground. And then yung arrowhead ay nandoon yung ating letter na indicated which is point B. So ito B, kaya ito nakaturo siya sa B. Then ito yung D, nakaturo siya sa B. Then itong line na to, ito na yung itong katabi na idinagdag natin sa point B. Itong velocity ng D with respect to B. Na itong relative velocity natin na to ay nangyari kung saan nagko-connect yung ating point B at yung point D. At nangyari siya dito sa connecting rod na ito. Isa pa ulit. So yung ating relative velocity ay kinukuha natin kung saan connected ang ating point B at yung point D. Yung dog at yung boy. Kung saan connected na link. At connected nga siya dito sa link number 3 natin. At dahil siya ay ang link number 3 floating link at ito nga ay yung ating relative velocity. So therefore, siya ay una perpendicular to the link. Okay? Again, alam ko hindi siya sakto, pero I hope you can get my point right here na siya ay perpendicular dito sa ating link. Ayan. Perpendicular siya. Then dahil siya ay with respect to point B, so therefore yung tail end niya ay nasa point B. And dahil siya ay slash B, so therefore dapat ang tail end niya ay nasa point B. At yung nasa unahan, nandun ang ating arrowhead. Ayan, nasa point B. And kaya ito yung arrow ng D with respect to B. Yung D, nandun yung arrowhead. Then with respect to B, nandun yung ating tail end. Then, ito ngayon yung ating drawing ng velocity. Nang tawag natin dito, okay, so another term here, or doon sa mismong method natin ay vector polygon. So ito yung vector polygon. So polygon kasi nga it consists of sides.
na yung side ay mga vector. Kaya tawag natin yung vector polygon. O katulad dito, dahil ito ay three sides, so therefore, ang polygon na to ay triangle. So kung tutusin, pwede rin natin itong tawagin vector triangle. Pero as general na lang ay vector polygon. Okay? Kasi hindi lang man tayo limited sa tatlo ang sides. Okay? So dito lang ay nagkataon na three sides yung ating vector. Oh, yun nga, yung polygon pala, sorry. So three sides sa polygon ay triangle. Kaya pwede nyo rin itong tawaging vector triangle. Pero as general na lang, okay, para hindi siya limited, vector polygon pa rin ang tawag natin dito. So nagkaroon tayo dito ng vector polygon. And then based on this vector polygon, malalaman ngayon natin yung velocity na kailangan natin. So maaling yung B at yung D. So yun yung ating tinatawag na relative velocity vector. At katulad na sabi ko, isa nga lang, again, pwede pa rin tayong A at yung C. Pwede pa rin natin siya makuha ng velocity. Pero yun nga, D at yung B muna para hindi masyadong madami yung pre-present ko sa inyong velocity. At katulad na sabi ko, isa lang ang input natin. So therefore, hindi tayo limited sa bilang ang input. Pwede rin natin gawing input ang D. At yun yung sunod na mangyayari. So dito lang ay ginawa natin input yung D. Yan. Then ang output natin, dahil siya yung other velocity, yung velocity ng B. So therefore, velocity ng B would be our output. Then may input tayo ng velocity ng D. So kapag alam natin yung velocity ng D, ayan, kaya may arrow, aalamin naman natin yung velocity ng D. Dahil nga meron tayong velocity ng D. And then based dito, again, ang velocity ng D ay input. Then velocity ng B or boy ay output. Kaya yung arrow na ito ay maging equals. Tapos yung input natin ay meron tayong kailangang idagdag, ito, yung plus, para makuha natin yung corresponding velocity ng B sa kabila. So therefore, idadagdag natin ay velocity ng B with respect to B. So velocity ng B with respect to B. Na kaya nga naging ganito, yung sinabi ko nga multiplication ng ating mga subscript na ito. Again, ito ay gawa-gawa ko lang ha. Ako lang ang gumawa niyan. Hindi nyo makikita yan sa libro. So ang purpose ko nga lang dito ay, ano bang ilalagay dito? D over B o B over D? Yung kasi ang kinalilito ng iba. Hindi alam. Ano na lang letter? Kasi ito yung B at yung D. Pero sino yung nasa taas? At sino nasa baba? So para malaman, dito, para kang nag-multiply mo yung mga subscript. So yun nga, dahil nga minultiply mo, common yung D sa taas sa baba, o di cancel, kung lumalabas, ito yung B din, at ito yung B. So kaya tama. So kaya makukuha natin yung velocity ng B. Ayan. So therefore, ito nga ulit ang ating work equation. Ito, yung B, dog, at boy over dog. Ito, kaya yung slide ito pa din. And then same as before, yung velocity ng B ay perpendicular nga to the link kasi nga siya ay located to the crank. Yan, kaya siya perpendicular ulit. Then yung velocity ng D ay sa slider, kaya siya ay horizontal. Yan, kaya horizontal. Then, ang mangyayari ngayon, dahil nagpalit ngayon ng direction or nagpalit ng letter yung ating reference, kasi kanina ay dog over boy, naging boy over dog. Kumana kaya? Yan. So, kanina nga kasi ay D over B. D over B o kaya dog over boy. Yan, dog over boy. Ngayon ay nabaliktad, naging boy over dog. Yan, or B over D. Kaya nga nabaliktad dahil nga nung ating equation. Yung equation natin, naging input ngayon yung D. Kukunin natin yung corresponding output na B. So, kaya naging D over B. At kaya dahil din doon, napalitan din yung direction yung ating arrow. But still, ito pa rin ay, yung location nito ay kung saan nako-connect yung ating B at yung D, which is located na siya dito sa link number 3. At dahil ang link number 3 nga ay floating link, so therefore, yung relative velocity sa floating link is perpendicular to the link. Ayan, perpendicular pa rin ito dito. Pero, mag-iiba na yung direction kasi nga nag-iba na yung ating subscript. So, yung naging nasa dulo, or itong with respect to, nandun yung ating tail end. Ayan. So, dahil ito yung naging with respect to D, so therefore, nandun ang tail end. At yung
arrowhead ay nando sa point B kasi nga velocity ng B with respect to B. So therefore, ito na nga yung ating maging corresponding vector polygon to our working equation right here. Ayun. Okay? Okay po? Naintindihan po kaya? Naintindihan po? Hello? Yes Ako po, kayo sir. naririnig? Ayan. Naririnig naman ako. Opo. Yes Ah, po, sir. sige. O delay lang. Naririnig naman po. Narinig naman. Sige. Sige. Aha. Sige. Pwede continue tayo. Ang sunod na nga ay yung sample problem. Okay? So ito, inayos ko na. Inayos ko lang yung sample problem kaya nga hindi ko ma-upload. But, ano na muna, tapusin ko na lang, i-double check ko na lang yung makakasunod na slides. Then siguro ay i-upload ko na lang sa Google Classroom. Total, ito naman ay mukha lang maikli, pero mahaba yan. Okay? Mahabang discussion yung susunod. So yan yung ating sunod na sample problem. So, aha. So siya, na, set up lang ako saglit. Thank you. So ito rin yung drawing na kanina ha, yung nandoon. Patapos ko na ayos. Ay, nga pala, ang mangyayari ay, bago pala, ito, ah, ay discuss pala natin yung yung problem mismo. Kung napansin nyo, ang mangyayari kasi dito ay meron tayong dalawang set ng papel. So, una ay yung drawing mismo. Ayan, ito. Tapos dito natin sa separate na papel isusulat yung part ng problem. Kaya babalik tayo sa may problem. Ito. Ayan. So, lista ko lang yung given. At basahin ko na rin yung problem. So, for a bar mechanism shown, where link number 2 has a angular velocity of omega 2 of 100 radians per second. So, lista ko lang yun. So, given, we have omega 2 na given which is 100 radians per second. Counterclockwise. Okay? So, yung CCW means counterclockwise. Ito. So, ito ay counterclockwise. So, pag clockwise, edi CW na lang. Okay? So, yun na lang yung shorthand nating term para sa clockwise at counterclockwise. Again, CCW means counterclockwise at CW ay clockwise direction. Kaya susulat ko lang siya, isusulat ko lang din na siya ay CCW or counterclockwise direction. And then at angle, theta sub 2. Okay, so link number 2. Hindi ko pala nalagyan ng link number. Sige, yun ang sunod na check ko. Link number. So for link number, dito yun, link number 2 is 70 degrees. 70 degrees. Find the velocity of the joints except the ground. Okay?
So kaya hindi nakasama yung ground kasi nga ang ground ay hindi gumagalaw. Okay? So kahit hindi nyo hanapin ang value niyan ay zero kasi nga hindi niya gumagalaw or fixed link na tawag natin sa kanya. So kaya there's no need na para hanapin siya. Kasi may value na nga siya na equal to zero. Then use CM in the drawing. So yun lang ang sabi sa kanya, use CM in the drawing. So hindi ni-specify ko anong value. Okay. Balikan na lang natin yung CM in the drawing. So ilista ko muna lahat ng itong mga to. Itong nakikita nyo yung dimensions na ito. Okay? So ang pinagkaiba nito, hindi niya nakinuwento. Kasi previously, kinuwento niya ako ng itsura. So ito, binigay na nga lang yung dimension kasi ito na nga yung kanyang itsura ng ating 4-bar linkage. So sabi nga dyan ay O2, O4 is 15 meters. O2A is 4 meters. Then AB is 8 meters. AD is 10 meters. And then AC is 5 meters. BC is 4 meters. And then O4B is 9 meters. Tapos isama ko na rin yung statement na yan na yung A, B, and D is collinear. Collinear. Put na natin. Ayan, nilista ko lang. So, ang hinahanap nga ay yung velocity ng lahat ng joint natin na to except nga lang doon sa ground. So, therefore, it would be velocity ng A. So, it would be velocity ng A, velocity ng B, velocity ng C, at syempre yung velocity ng D ang pinapahanap sa atin. Then, solution. So, ang sabi nga lang doon sa problem ay use centimeter in the drawing. So, therefore, dapat sa drawing natin ay centimeter. Ang gagamit or centimeter yung gagamitin natin. Kasi nga ang mga dimensions natin ay puro meters. Ayan, puro sila naka-meters. So, ang unang-unang gagawin pag nag-analyze tayo ng velocity ay dadaan muna tayo ng tinatawag natin displacement or idodrawing muna natin siya patulad nito. Okay? So, kung wala ito, i-redraw natin siya dito in scale. In scale. Kaya, sa simula, dapat ay nagde-declare tayo ng scale para sa displacement or yung KS. So, nagde-declare tayo ng KS. Sabi nga daw ay centimeter ang gamitin sa pagdodrawing. Kaya, 1 centimeter ay equal sa, sabihin na natin, 1 meter. Kasi nga ito ay puro meters. Kaya 1 centimeter equals to 1 meter. Para madali lang din, titingnan na lang natin yung numerical value. Hindi na tayo, or pwedeng hindi i-skip na natin yung pagko-convert kasi 1:1 naman eh. 1 centimeter ay 1 meter. Eh puro naman to 1 meter. So yung numerical value na lang titingnan natin. Kasi yun yung in terms ng cm. Okay? Kasi meron siyang kanyang tawag dito, may kanya siyang hindi, kumbaga hindi 1:1 yung ano na lang. Yun na siguro. Hindi 1:1 yung scale natin, kaya kailangan pa natin isa-isahin yung conversion. Kaya nga isinulat natin dito sa tabi na may parenthesis yung conversions. Sa halip na isa-isahin. Yan. So pagkatapos ma-declare yung KS, edi i-drawing na nga natin siya dito. So ito ngayon yung itsura niya. So, para natin ma-check, for example nga ay yung ating O4, O2O4, sabi nga dito ay 15 meters. So kung 15 meters na to, so 15 na centimeter kasi nga 1:1. So i-drawing natin yung O2O4 na 15 centimeter. Ayan. Tapat ko na to sa 0. So kung napansin nyo, 15 centimeter na siya. Dahil ang layo niya ay 15 centimeter. Hindi kita, no? Ayan. Tapas ko lang na kaunti. Ayan. So kung napansin nyo, O2O4, ang layo niya ay 15 centimeter. Ayan. 15 ito.
Then another would be yung, sabihin na lang natin yung susunod, yung yan, O2A. So O2A nga ay 4 meters. So O2A na ito. So dapat siya ay 4 meters. So siya ay 4 meters or 4 cm in our drawing. So dapat siya ng 4. Then another would be yung angle, yung 70. So 70 degrees. Asa lang yung protractor. Protractor. So for protractor, di ayan, dapat siya ay 70 degrees. Ayan, katapat naman siya, 70 degrees. So dapat siya ay to scale. So dapat ito ay na-scale. So yung dating ginawa natin sa displacement ay dito natin siya i-drawing. Kasi nga kailangan siya ay to scale. So kung wala ito, i-redraw natin ito to scale. So kung kataon nga na meron, may drawing na dito, so okay na yung step number 1 kasi ngayon ang kailangan nito to scale. Drawing na natin to scale, dineclare na lang natin scale. Okay. So kaya natin dito sa may part ng solution, ignalagay yung scale kasi wala kang sinabi sa problem. Okay. Kung wala sinabi sa problem, hindi siya dito sa given isusulat, dito siya sa may part ng solution. O di pag may sinabi sa problem, edi dito nyo siya ilalagay sa given. O, wala nga sinabi, sabi nga lang doon ay centimeter ang gamitin, dito, nilagay mo siya sa part ng solution. So 1 centimeter ay 1 meter. Ayan po siya. Then, after that ay, tapos na, nating mag-drawing, tapos na yung ating part ng displacement. So ito yung parang displacement analysis na part. Kasi, bidodrawing pa rin natin yan kasi katulad nito. Alam lang natin ito yung 9, alam lang natin ito yung 8. So, yung normal na curve ka dito ng compass, tapos yung tatapat, etc. So, ito drawing mo siya ng to scale. Okay? So, kaya hindi ko na ginawa para hindi tayo magtagal kasi medyo matagal din i-drawing ito. Yeah. And then sunod ay proceed ngayon tayo sa ating velocity. So, at base din sa ating okay ha, tapos nasa S, B naman. Kailangan magkasunod yun, S, B, and A. So pagkatapos ng S or displacement, velocity naman tayo. Okay. So kung napansin nyo, hindi pa tayo makapag-declare ng KB kasi wala pa nga tayong alam na velocity dito. Ang alam lang natin ay dimension, pati itong angle, pati itong omega sub 2. At dahil din sa omega sub 2, which is yung ating link number 2 dito, nang sabi nga daw ay, siya nga daw ay umiikot ng 100 radians per second counterclockwise. So kung indicate ko siya dito, counterclockwise, so therefore ay paganyan, counterclockwise. Kasi nga yung ating omega 2. At katulad ng sabi ko nga nung una, di ba ito nga ay crank o rocker? Yan. At kapag crank o rocker, ang velocity natin ay perpendicular nga to the link. Okay? So later yon. But for now, yung munang proportional to the length na part. Or yung unang-una ko pang sinabi na ang sabi nga natin ay velocity ay equal to the radius multiplied by its corresponding angular velocity. O itong angular velocity, di yung given sa atin na omega 2 na ang value niya nga ay 100 radians per second. And then yung R, edi yung length ng, or yung kabuuan length. Since we're pertaining to point A, then it would be yung buong length ng ating link number 2. Edi yung velocity, edi yung point kung saan natin kinukuha yung ating dito sa may crank, which is itong point A. Kasi nga yung point A ay located niya dito sa link number 2 ito. So therefore, yung velocity ngayon ng A would be equal nga to the yung radius, ang radius nga natin ay yung endpoints, which is O2A, then multiplied by its corresponding omega, which is omega sub 2. O di yan yung ating equation. We can now substitute yung value. So again, O2A ay ito 4 meters. So 4 meters. Then omega 2 nga ay 100 radians per second. Ako tulad sabi ko, pwede nga mag-substitute ng walang unit, walang problema. As long as kaya mong i-trace kung ano bang nangyari sa unit. Katulad nito. Kasi magkaiba ngayon siya.
So ito nga ay 4 times 100 ay 400. At pagdating sa unit, ito nga ay meter times radians. Ang mangyayari sa radians ay mawawala na lang. So kung mawawala, edi meter na lang kasi meter times nawala ay meter na lang din. Then may slash pa tayo or divide ng second. So meter per second. So yun yung ating velocity. So paalala ko lang, alam ko ang velocity niyan ay sobrang laki. Yan, sobrang bilis ng 400 na yan. But for now, isipin nyo na muna na idea lang tayo. So gusto ko lang kasi ipakita kung paano ba siya solvent. Kaya for now, hayaan na muna natin siyang 400 meter per second. So yun nga yung velocity ng ating point A na to. Dito. At base ngayon dito sa 400 na balyong ito, kaya na natin ngayon i-drawing yung ating KB. So kaya natin ngayon i-drawing yung KB. So yung KB, di ba yung sabi ko nung una nga ay nilalagay na lang scale dito. Scale na lang. Pero kung gusto talaga hindi naman mali, gamitin natin yung measurement na gagamitin natin sa drawing. Pero dapat ay hindi siya maiiba doon sa ginawa natin sa KS. So since ito ay 1 cm, so dapat ang ating KB ay 1 cm din. Again, this is yung length ng ating velocity dahil ito ay KB sa drawing. Ito ang unang term ay sa drawing. Then equal siya para naman sa yung actual na mechanism. So ang velocity nga ng actual mechanism natin, ito, or yung point A, dito sa point A, ay 400 meter per second. So ang gawin ko na lang, since ito ay 400, gawin ko na lang siyang equal to 100 meter per second. At yan nga yung ating KB. So yan nga yung ating KB. At base ngayon dito sa KB ito, alam niyo natin kung gaano kahaba yung ating 400 meter per second na masa point A. Point BA. O nga pala bago ko malimutan. So since ito ay velocity na rin ng point A, itong 400 meter per second, yan na yung ating unang-unang sagot. Kasi yun din yun, di ba? Velocity ng A to velocity ng A, parehas lang din siya. So yan yung ating unang-unang sagot, velocity ng A. Ayan. So ang sunod naman nga, dahil ito na nga yung ating velocity ng A, kailangan ito natin itong may drawing yung 400 meter per second na ito. So paano natin ito-drawing? Gagamitan natin siya ng scale na ito. So paano nga ulit gamitin yung scale? Ang gagawin natin ay yung value na hinahanap natin which is 400 meter per second. At dahil nga ito ay meter per second at ito nga ay yung scale or sabihin ko na lang muna na conversion. At dahil ito ay meter per second, so dapat yung partner nito na meter per second ay nasa ilalim. So 100 meter per second. And then yung nasa taas, yung dimension sa drawing na 1 cm. So base ngayon dito, nakukuha natin yung velocity ay 4 cm. So therefore ngayon, i-drawing natin yung velocity ng A ng haba niya ay 4 cm. At since nga yung point A, ito nyo dito, ay connected nga dito sa crank. So therefore, ang velocity ng A is again perpendicular to our link number 2 here or O2A. Okay po ba? Naintindihan pa po ba? Ang dami ko yung sinabi. Yes po. Ayan, sige, thank you. Sige, thank you. Ayun nga, katulad na sabi ko kanina, ang velocity nga sa crank ay perpendicular to the link. Kaso, hindi natin dito ito-drawing. Okay? May kanyang lugar, yung pagdodrawingan ang relative velocity. Kaya meron tayo ditong cross. Yan, tapos may velocity. Kasi nga, dyan natin ito-drawing yung ating vector polygon. Sinasabi ko kanina. Okay? So, hindi dito. So, hindi dito. Dito tayo mag-drawing ngayon ng velocity. At katulad na sabi ko nga kanina, yung velocity nga ng ating link number 2 dito or specifically nga ay yung point A is perpendicular to our link number 2. Okay? So dapat gagawa tayo dito ng velocity na perpendicular dito. So kita nyo, malayo or kapag ginawan ko siya ng sa triangle. So bakit triangle? Kasi nga siya yung may perpendicularity dito.
Kaya tayo gagamit ng triangle. So kahit anong gawin ko dito sa triangle, hindi ngayon abot. Kasi nga kailangan ng perpendicular, kahit balik rin kung gano'n. Barely. Pero yan, no, barely. Pero hindi pa rin. No good yan. Okay? So paano ngayon ang gagawin? So ang gagawin ay either kukuha pa kayo ng isa pang triangle or kuha kayo ng ruler. Okay? Pero dito, na nagagamitin ko kasi medyo manipis. Baka kasi tumalon. Kaya meron pa akong isang ruler na makapal-kapal. Kapal ang thickness niya. Kasi ang gagawin ko ay, yung ruler kong ito, ay itatapat ko dun sa line na kailangan ko dito, which is itong ang O2A. So, dyan natin tatapat yung line. Ay, yung line, yung ruler. Dito. Tapat natin yung ruler dyan. Tapat na natin yung ruler dyan. So, tapos pagkatapos itapat, ibabangga ngayon natin dyan yung ating triangle. So therefore, itong line na to is still perpendicular dito sa ating ruler na nagkataon na nandun nga yung ating link na kailangan kuna ng perpendicular. So ibabangga natin ganyan. Then, kailangan ngayon siya mag-pass through dun sa ating origin. Itong force na to. So pag nag-pass through siya, kuha na ako ng tuldok para doon sa intersection ng dalawang line. So pagkatapos dumaan dyan, gagawa tayo dito ng linya. Kung saan yung line na yan, ay sure tayo ngayon na perpendicular dito dahil doon sa ginawa natin. Okay? At kaya siya papunta doon, okay? Kasi nga dahil ng ating rotational speed dito, siya ay counterclockwise. So kung counterclockwise, hindi pa ganun yung ating turo ng ating velocity. Okay? Okay po kaya? Naintindihan po kayo sinabi kong yun? Yes po. Ayan, sige, thank you. Thank you. So, sabi nga natin ay dodrawing natin yung velocity ng A na 4 cm at yun yung sunod natin gagawin. Base dito sa line na to, papunta nga siya doon. So therefore, susukat lang tayo ng 4 cm. So dito na ako sa 10 gagawa para maliwanag. Dahil yung dito kasi sobrang dami ng line, baka malito na kayo. Kaya at least yung 10 ay tatanggalin lang yung 1 para makita natin yung measurement. Okay na muna. So, dito ko sa 4 itatapat. O dito sa 10. So, ito yung ating 4 cm na length ng ating velocity. So, dinarawing natin yung velocity via line. So, tanggalin ko lang to. So, sa ano nga, sa pagdodrawing nyo, kahit nga hindi nyo tanggalin, so ang purpose lang, kaya ko tinatanggal is at least makita nyo yung, yan, yung 4 cm. Baka kasi ikalitan nyo kapag mas mahaba pa siya sa 4 cm. But for now, di yan siya. So, yan yung ating 4 cm. At katulad na sabi ko, dahil nga siya ay connected sa ground, katulad na nakita nyo, so therefore, yan na yung ating velocity ng A. So, velocity ng A, dahil nga siya ay connected sa ground, kaya yung tail end ay nasa ground or O, or yung origin, then yung ating arrowhead na ito, ay nandyan yung ating point A. Okay? So, mamaya ko na ilalagay yung velocity ng A, pero meron dyang velocity ng A dyan. Dito. So, yun yung ating drawing ng ating velocity ng A. Yan, nakapunta pa ganun. Dahil nga ng ating angular acceleration. Okay? Okay po kaya? Naintindihan po kayo sinabi kong yun? Yes. Sige. Thank you. So, yun. So, nakuha na natin yung velocity ng A. Ayan, nabaksan na nga natin siya dito. Okay, kaya natin binaksan kasi ayun siya, di ba? Velocity ng A. Kaya, yun yung una nating solve. So, okay na to. Sa letter natin, sa 4 na letter na yun, okay na ito. Solve na natin yan. So, ano nga, alin kaya dito sa 3 ito, ang kukunin natin sunod. Okay? Ang kukunin natin sunod
Okay? Or ang mas magandang kunin natin sunod ay itong point B. Okay? So bakit yung point B? Kasi nga yung point B ay located sa dalawang link. Itong link number 3 na ito. At itong link number 4 which is connected sa ground. So ang dahilan kaya natin sunod na kukunin yung B ay siya nga yung point na connected dito sa ground. Ito. Na kung saan nga ako napasin yung C at yung D, walang line or kung saan man na connected nga siya sa ground kasi nga ito ay floating link. Hindi katulad nito, part nga siya ng floating link, itong point B, pero part din siya ng link na connected sa ground. Kaya yung practical ay sunod natin kukunin itong point B kasi nga siya ay connected sa ground. So ito yung kukunin natin sunod. Ito nga ang A ay may value tayo, so therefore we can treat now A as our input at kailangan natin ng B, that therefore the velocity ng B would be our output. So katulad ng pinakita ko kanina, ang input nga natin ay A kasi ngayon ang ating may value. Ayun o, may box sa atin, velocity ng A. Ang kailangan nga natin ay velocity ng B. Kaya equals. Ngayon meron tayong kailangang idagdag doon sa velocity ng A na input natin para makuha yung velocity ng B. At yung idadagdag nga natin ay depende sa subscript. At ang ating idadagdag nga ay tinatawag natin velocity ng B with respect to A. O kaya nga siya naging B with respect to A, yung sinabi ko nga, yung subscript natin ay pinag-multiply lang natin. So yung B dito ay equal nga dun sa A na ito. Then multiply natin sa isang kasubscript na B over A. Kaya cancel itong A. Tapos B is equals to B, which is tama kasi nga kailangan natin ay yung velocity sa point B. Ayan. So dahil dyan, ito ngayon yung ating working equation. At dahil yan ang ating working equation, so therefore, kailangan natin itong i-drawing ngayon. Pero kung naalala ninyo, di ba, kadodrawing lang natin. May drawing na nga tayo ng ating velocity ng A. Ito. Sige na, lagyan ko ng velocity ng A. Para hindi na nga malito. Ito nga ang ating velocity ng A. Yan. So walang slash kasi nga siya ay connected sa ground. So hindi, kaya pag siya ay connected sa ground, hindi na nga natin nalalagyan ng slash O. So, slash O, wala nang ganon. Okay, kasi nga, pag hindi natin nalagyan ng reference katulad nito, siya ay automatically connected sa ground. Kaya siya ay velocity ng A na lang. Which is, base dito sa equation natin ito yung may value tayo, yung velocity ng A. So, ang kulang na lang ay itong dalawang ito. Itong dalawang ito. So, siguro unahin ko muna itong velocity ng B kasi halos hindi siya naiiba dito sa A. Hindi na iba kasi ang B, point B, yung point B nga ay dito, connected sa ground via this link na ito ay either crank or rocker. Pero malamang ito yung rocker kasi masyadong mahaba. Okay? Eh di ba nga ang rocker or crank is ang velocity niya nga ay perpendicular to the link. At yun yung mangyayari ngayon sa velocity ng B natin dito. Dito. Paggawa tayo na ngayon ng velocity na perpendicular dito sa link natin na ito. At dahil nga siya ay connected sa ground, so therefore, yung drawing natin ngayon ay connected din sa ground. Ayan. Dahil connected sa ground, yung ating velocity ng B, connected din sa ground yung ating gagawing line. Pero yun nga, ang alam lang natin, yung line na yun ay perpendicular to our link. Ito nga yung ating link, O4B. So yun yung ating link. Ang kaya lang natin gawin ay perpendicular dito. Okay. Bakit yun lang kayang natin gawin? Kasi kung ikukumpara nga natin sa A, yung A kasi may angular velocity. So therefore, kaya natin ngayon ipinput yung sakto niyang direction tsaka di papunta doon. Papunta doon. Yan, indicated dito. Pero pagdating dito sa point B, or ito exact itong link number 4, walang kahit anong in-indicate na direction ng ating angular velocity dito. So therefore, ang kaya lang natin gawin is i-drawing yung kanyang general direction. Na yung general direction niya ay perpendicular siya dito sa crank or rocker na to. Perpendicular siya doon. So kaya yun ang gagawin natin. Hindi natin alam kung saan ang turo, pero alam natin ay perpendicular siya dito sa
4B. So gagawa ngayon tayo, again, galing siyang O4. So therefore, connected siya sa ground ng ating velocity. So ang gagawin nga natin ay perpendicular muna bago yung sukat. So gawa muna tayong perpendicularity. So katulad ng sinasabi ko nga ay itatapat natin yung ruler. So again, ito yung makapal para pag binangga ako hindi tatalon. Kasi yung manipis ko kasing ruler, dahil nga ito yung manipis, baka tumalon, especially yung mayroong nakaganon na ruler. Ayan. Yan o, kanya tatalon pag binangga natin. Ayan. Kaya nga naghanap ako na makapal para pag binangga natin, solid yung pagbabangga. Okay? So ang gagawin nga natin ay itatapat nga natin yung ruler doon sa ating link. Then pagkatapos natin itapat, sure ko lang, ay gumalaw na ganit. Ayan. Kunti pa. Pwede na siguro yan. So, hindi abot pa ganito, kaya patay yung ganun. O kaya yung kabila naman. O yung isang triangle naman. So, ito na lang. Okay. Again, passing siya sa point O. Okay. Kasi nga siya ay connected sa ground. So, yung mas mahaba na lang. Mas mahaba. Gumalaw ba? Gumalaw. Ayan, gumalaw. So, ulit. Gumalaw. Tapat natin. Tapat natin sa 0. Oo, gumalaw na naman. Tapat natin. Ayan. Ayan. Okay naman, okay naman. So, drawing ngayon tayo. Ayan. Okay? So, bakit ganyan natin siya dinrawing yung ating velocity ng B? Kasi nga, alam na natin nga, yung tawag ko nga ay general direction ng velocity, which is perpendicular dito sa link niya. Pero yung actual direction, which is kung siya ba ay nakaturo papunta doon, or nakaturo papunta doon, ay hindi natin alam sa ngayon. Ang alam lang natin siya ay perpendicular dito. Pero yung exact direction ay hindi natin alam kung siya ay papunta dito o papunta doon. So bakit nga papunta dito or papunta doon? Kasi nga galing siyang origin. Dahil nga itong link na to ay connected sa ground. So galing origin, papunta doon, or galing origin, papunta dito. Okay, okay po ba? Naintindihan po ba? Kung anong ginawa ko dito sa B? Velocity ng B. Hello? I-make na muna at hindi ko kayo makikita sa ano. Kaya kahit yung mag-react dito sa ano, hindi ko makikita. Ano natin. Rinig naman po, sir. Rinig naman. Sige, thank you. Ayun nga. Okay. Huh? Si Janela pala dapat. Si Janela. Janela! Wala ka ata. Or may problema sa internet. Nasa biyahe po ata, sir, si Janela po. Asa ba? Ganun ba? Si itong, si ano? Yung pa isa? Si Aba. Nandiyan ka si Aba? Wala din? Hindi na nagre-reply? Biyahe rin po siguro, sir. Nasa bahay din? Sige. Yun Sir, nga, nasa kailangan ko school may... Sige. Ano yan? Sa school daw. Sino yan? Nasa General school ba po yan? sila.
Papa Chanela, baka po mahina lang po yung internet ko sa school. Sa sige. Okay. Katulad na nakita nyo ha, nakatago kasi kayo sa likod, kaya kahit kayo mag-react, hindi ko rin makikita. Kaya ako nag-aantay na lang ng reply. Kaya ako nagtatanong na nag-aantay ng reply ha. Pati taga-check na rin yan sa akin kung connected pa ba ako. Ha, sige. Kaya sabi ko na lang kaya hindi ko rin kayo ma-recognize. What I mean by recognize yung masabi yung pangalan kung sino yung nag-reply kasi nga yan nakatago kayo. Ang nakikita nyo kasi ito. Ito kung nakikita nyo ito rin na nakikita ko. Kaya hindi ko kita kung sino yung mga nagre-reply. Kaya nagsasabi na lang ako salamat sa reply. But anyway, ayan. Pasan ako ayun, yung velocity ng bihayan. Yung ating velocity ng B, ulitin ko lang, ito yung general direction. Yan. Hindi nga lang alam natin kung doon siya nakaturo, katulad nito, ito kasi sure tayo nakaganon, yung ating velocity ng A kasi nga may ikot tayo dito. Dito nga kasi hindi natin alam yung ikot ng ating link number 4, so we're not sure kung papunta ba siya doon or papunta dito. O kadi kaya idiretso na lang muna natin siyang ganyan. Okay. Passing through point to. So, balik tayo sa ating equation. Ito na nga yung ating velocity ng B. Okay, velocity ng B, okay na rin yan. I-drawing na rin. Itong A, na-drawing na natin kanina pa. Ayan, kaya may check na rin yan. So, ang kulang na lang sa ating drawing dito sa ating equation ay yung velocity ng B with respect to A. At yung velocity ng B with respect to A ay nandoon kung saan connected ang B at yung A. Which is ito. So, ito siya. Okay. So, dito sa link number 3, ang titingnan lang natin ay yung mismong line. Katulad na napansin niya, siya ay ternary link. Or kung tutusin ay hindi lang siya ternary kasi nga isang buong part itong link number 3 na mag-point B. So, ito ay kung tutusin ay quaternary. Kahit hindi ito kasama sa shading. But again, ulitin ko lang. Tulad na napansin niyo dito, velocity ng B with respect to A. Ayan. So yung velocity ng B with respect to A ay kung nasaan yung dalawang letter na yon, yung B at yung A. Na yung dalawang letter na yon, na B at yung A, ay nandito nga sa link number 3 na to. At yung magiging with respect to niya na link ay yung line connecting din sa dalawang point. So therefore this line. Kasi nga kung napansin niya, may kanyang-kanyang line yung dalawang letter na to. Yung AC ay ito yung ating BC. So yung para sa AB, dito sa line na ito. Kasi nga doon connected yung ating dalawang points na A at yung B. At dahil nga siya ay floating link, katulad na sabi ko, at siya ay relative velocity, floating link at relative velocity. So therefore, yung ating velocity doon ay again perpendicular to the link. At yung link na yun ay yung line na nagko-connect sa A at sa B. So, yung line na nagko-connect sa A at sa B, which is ito. Kaya natin tatapat na ganyan. Kaya natin tatapat na ganyan. Tapos, papatungan natin yung ating triangle para nga ma-sure tayo na perpendicular siya. Tapat ko lang ang ayos, diinan. Patong ang triangle kasi tapat doon sa point A. Okay? Bakit natin doon itatapat sa point A? Kasi nga doon tayo naka-reference ang ating velocity katulad ng sabi ko kanina yan. Velocity ng B yan, with respect to point A. So therefore, dahil siya with respect to point A, doon tayo ngayon gagawa ng drawing sa point A. Tapat ko lang. Tapos, final check. Medyo tabingin ng konti. Ayan. Patong ko yung triangle. Itapat ko sa point A. Ito. Then, pagkatapos kong itapat sa point A, is, ayan. Gawa ko ng buong line dito. So, mula sa point A, okay, dahil nga hindi natin alam kung paano ikot ng ating link number 3,
So we're not also sure kung siya ay naka-point papunta doon, starting from point A, or naka-point pababa, okay, again, starting from point A, kasi nga with respect to point A yung ating velocity. Ito. With respect to point A, so dapat doon galing sa A ang ating arrow. Nasa tail end na. Okay, tail end yung with respect to. Ayan, kaya siya papunta doon yung arrow, or siya ay papunta dito sa baba. So yun hindi natin alam. But again, same dito sa kanina, alam natin yung general direction niya, which is again perpendicular to the link or dito sa line ng AB. Ayan. At kung napansin nyo, ayan, yung dalawa line natin kanina, yung para sa velocity ng B at yung para sa velocity ng B with respect to A is nagkaroon ng intersection. Ito. At yung intersection na yan ay yan yung point nating hinahanap, which is point B. Itong intersection na to. So dahil yan yung point B, so therefore, starting from point O, papunta do sa point B, that would be our velocity ng B. So ganyan. Dahil nandito yung arrowhead, dahil nga sa velocity ng B. At yung ating velocity ng B with respect to point A ay nandito yung arrowhead. Dahil nga ng ating velocity ng B, kaya nandun ang arrowhead, with respect to point A, kaya nandun yung tail end. Again, pag ginawa nyo to, okay lang na extended yung line, pero buburahin ko muna for the sake na hindi kayo malito. Para makita nyo yung sinasabi kong tail end na located sa origin or point O, at yung tail end dito ng B with respect to A ay nandun sa ating point A. Then yan na nga yung ating tinatawag na vector triangle. Vector polygon. Tapos pagkatapos natin magawa yan, ang kailangan nga natin ay yung velocity ng B. Yan. Ang kailangan natin yung velocity ng B. So therefore, diba sabi ko nga itong ating velocity ng B? Dito na lang siguro. Sa dulo. Yan. Ito nga yung ating velocity ng B. Ito nga ang tawag natin nga dito ay velocity ng B with respect to A. Itong line na ito. Yung velocity ng A plus velocity ng B with respect to A ay equals dun sa velocity ng B natin dito. So therefore, dahil lang kailangan natin yung velocity ng B, so ang gagawin natin ay susukatin ngayon natin yung linya na nabuo dito sa velocity ng B natin na ito. Gagawin natin ay ito lang. Zoom in po kaya. Zoom in tayo. Ayan. Tapos sukat natin. Again, ang gamit niya daw ay centimeter. Kaya lipat ako. Tapos atin ko nang itatapat para madaling tingnan. Ayan. Tapos kahit pag kayo gumawa ay kahit liter na yung yung arrowhead. Ngayon nilalagyan ko lang arrowhead para maintindihan ko para maintindihan niyo pag sinabi kong nakaturong pa ganun, edi may arrowhead. Or nakaturong pa ganun, kaya nilagyan ko na ng arrowhead. Para at least kita niyo yung Pero pag kayong gumawa, kahit later na lang yung arrowhead. Ayan, isusukatin natin mismo yung velocity ng B natin. So, yung velocity ng B, according to our, so same pa din. Pag nasa gitna ng dalawang line, round up. Pag mababa, ay dito tayo sa mababa. Parang din lang tayo nag-round up. Ano ba siya? Yung point na pinangan ko. So, mukha siyang katapat ng 4. So, katapat siya ng 4. So, therefore, 3.4 cm. So, yun yung ating velocity ng B. 3.4 cm. So, it would be, velocity ng B would be 3.4 cm ayon sa ating pagsukat. Pero hindi yan yung ating final answer kasi nga ito ay base sa drawing. Ang sagot natin dito ay dapat kung ano yung ating actual. Lahat ng sagot nyo dito ay actual. So, yung actual na value ng ating velocity ay babalikan natin yung ating scale. Ito, yung scale natin na ito. Nasabi nga natin dito, ayan, 1 cm is 100 meter per second.
ito nga yung centimeter na drawing, ito nga yung centimeter na drawing. So therefore, kung parang nag-convert tayo, ito yung centimeter na drawing, ay lalagay natin itong sa baba, tapos yung nasa taas, edi yung velocity niya, nasa taas. So 1 centimeter lang naman, so therefore, ang velocity ng B natin would be 340 meters per second. And that would be our answer for velocity ng B. Okay po kaya? Naintindihan po kaya kung ano nangyari sa velocity ng B? Yes po, sir. Sige, thank you. Thank you. Ayun. So from this point, meron na tayong dalawang velocity. Kasi nga nakuha na natin yung value, meron na tayong velocity ng A, meron na rin tayong velocity ng B. Okay, so may value na tayo dyan. Okay, so bakit ko sinasabi yun? Kasi para dun sa natitirang dalawa, okay, ito lang dalawa, later na siguro itong D. Okay? Pero ito ay kahit sino mauna, ito muna ang letter C. Itong letter C, kung napansin nyo, ay hindi siya kasama doon sa tinatawag natin collinear kasi nga sabi ay A, B, and D is collinear. So yung C is non-collinear na point. Pero kasama pa rin siya doon sa link natin. So kahit hindi siya collinear, same link pa rin which is link number 3. Pinamahalaga dito. Hindi man collinear, kasama sa link pa rin. Okay? At ang gagawin natin ngayon ay pwede ngayon natin to gamitin as input itong dalawang velocity na to. Dahil nga may value na tayo. Okay? So dahil may value na tayo, we can use either of these two as input. So ang input, kung sisimulan natin sa A, ang input natin na A, ang kailangan niya natin ay yung point C natin na ito. A ito. Kailangan natin yung point C. So therefore, kung gagawin natin equation, ang input nga natin ay velocity ng A. Ang kailangan niya natin ay velocity ng C. So therefore, meron tayong kailangan idagdag sa input natin, which is A, para makuha yung C. At yung velocity niyan ay velocity ng C with respect to A. Diyan yan yung ating working equation para sa man sa C. Ulitin ko lang ulit. Okay, again, either of these two, pwede natin gamitin as input kasi may value na tayo. So, sisimulan ko lang sa point A. So, input nga natin ay point A. Kailangan natin makuha yung velocity ng C. So, therefore, ito, dito sa may right side yung input natin na velocity ng A equals, dun sa may right, sa left side ay yung output natin na C. So, may dadagdag tayo dito sa ating input na velocity ng A, which is velocity ng B, velocity ng C pala, sorry, velocity ng C with respect to A. At dahil nga ito yung ating work equation, yan ngayon yung ating drawing dito sa ating triangle na ito. Ito ngayon natin drawing. So, paano natin drawing? Katulad ng ginawa natin kanina, yung velocity ng A ay check na. Kasi existing na nga siya. Ito na nga ating velocity ng A. So, base dito, check na yung ating velocity ng A kasi na-drawing na natin siya. Then, sunod ay yung velocity ng C. So, yung velocity ng C, balik tayo. Velocity na nga ng C, wala nga siyang nilagay na reference, so therefore siya ay with respect to the ground. Walang letter di ba? Walang slash. Siya ay velocity ng C. At katalang sabi ko nga, kapag walang reference ay siya ay connected, siya ay with respect to the ground. Di ba nga ang C ay nandito sa floating link? Nasabi ko nga kanina ay yung floating link na ay hindi connected sa ground. So dahil yung C ay hindi connected sa ground, so wala tayong pwedeng pagkuhanan na perpendicular. Hindi katulad kanina, yung B, meron kasi siyang link na connected sa ground, kaya pwede natin siya ma-drawing. Okay. General nga lang kanina kasi nga hindi tayo sure dahil hindi nga given yung input or yung input, yung ikot pala nitong rocker natin. Hindi tayo sure sa ikot. Pero yung C, wala ngang line na nagko-connect sa papunta sa ground kasi nga floating link na yun. Kaya nga tawag floating link. So, hindi siya talaga connected sa ground. So, therefore,
itong part na yon ng ating equation ay hindi natin kayang i-drawing yung velocity ng C. Kasi nga wala siya yung crank, yung C papuntang O. So dahil siya link number 3, O3. Hindi natin makita yun. No? Wala. Wala kasing kahit ano, na O3. So therefore, hindi natin basta may drawing ngayon yung velocity ng C. Sa ngayon lang naman. So hindi natin may drawing yung velocity ng C. Kaya ang gagawin natin ngayon, dito ngayon tayo sa velocity ng C with respect to A. Gagawa. The velocity ng C with respect to A. So dahil siya with respect to A, yung drawing nga natin ay may point A, which is ayun. So alam na natin kung saan natin sisimulan yung pagdodrawing dahil nga mayroon tayong with respect to A. Tapos kapag relative velocity, hahanapin niya natin yung link kung saan connected yung dalawang points natin na to. Na yung dalawang points na yun ay connected nga dito sa ating floating link na ito. Ayan. Yung line na ito na nagko-connect sa A at dun sa C, ayun nga yung connection, okay, ng ating velocity ng C with respect to A na ito. C with respect to A dito. So therefore, we can draw na yung ating relative velocity na ito, C with respect to A. Kasi nga, siya nga naman ay miling niya dito. Pero dahil hindi nga natin alam kung paano umikot ang ating link number 3, okay, katulad ng ginawa natin kanina, we can only get the general direction. General, kasi nga siya ay laging perpendicular to this line na connected yung ating points under dun sa ating relative velocity, which is A at yung C. So ito yung line na nagko-connect sa A at dun sa C. So perpendicular nga dyan yung ating C with respect to A na velocity. So therefore, yun ang gagawin natin. Again, kukuha ng ruler, ipatapat ko lang sa ating line na ANC. So ANC. Ayan. Tinapat ko na. Babangga natin nga ulit yung ating triangle. Bangga yung triangle. Then, itatapat nga natin sa point A kasi nga with respect to point A. So, dahil siya, check ko lang, baka gumalaw. Mukhang hindi naman. Inan ko lang para hindi gumalaw. Tapat ko dun sa A. And then, ang kaya nga lang natin i-drawing ay yung general direction. Again, starting from point A, hindi natin alam kung ang C with respect to A nakaturo doon or nakaturo pa bang ganun. Kasi nga hindi natin alam yung ikot nito. Okay? Pero at least na-drawing na natin yung C with respect to A. Dito. So yung C with respect to A, okay, hanapin na lang natin yung tamang direksyon. Pero at least na-drawing natin siya kasi nga meron namang siyang line na pwede natin kunan ng perpendicularity or kung saan siya perpendicular. Pero yung nga yung C, hindi natin kayang i-drawing. Kasi nga walang line nagko-connect sa ground. So bakit natin kailangan connected sa ground? Kasi nga yung velocity ng C ay with respect to the ground. And velocity ng C lang siya. So therefore, with respect to the ground nga siya. So therefore, kailangan natin parang kumbaga nung link nagko-connect sa C papunta sa ground ay wala nga. Ito nga ay floating link. Kaya ang gagawin natin ay kailangan pa natin ng isa pang equation. Kasi kulang ito. Oh, hindi kompleto kasi. Ito nga yung hinahanap natin pero hindi natin kayang i-drawing. So anong gagawin ngayon natin para makuha yung C? Okay. Dito ngayon magagawin natin yung sinasabi ng isa pa. Yung katulad na sabi ko nga, meron tayong dalawang input. Yung velocity ng A, nagamit na nga natin dito. So okay na tong input na to. So we can also use yung velocity ng B as an input. So ito yung ating velocity ng B. At ang kailangan nga natin ay yung velocity ng C. At yung idadagdag na natin is yung relative velocity base sa subscript. Then it would be velocity ng C with respect to B. Again, yun na rin yung ating idodrawing. Masunod. Again, yung C ay hindi nga natin alam kung nasan yung O3. Kaya hindi natin talaga maidodrawing yung C sa ngayon. So, wala talaga yan. Hindi natin medyo drawing. Pero, yung velocity ng B, ayan, na-drawing na nga natin. Velocity ng B. Pag ganito nga siya.
So kumbaga yung part na yon, kung saan natin drawing yung velocity ng B, ay okay na. So ang sunod na lang ay yung velocity ng C with respect to B. So dahil siya with respect to B, so therefore starting siya from point B. Then sunod, dahil nga siya ay relative velocity, so kailangan natin ngayon malaman kung saan connected yung dalawang letter na to na C at yung B. At yun nga ay connected dito sa link number 3 via this line, itong mismong line na to na C at yung B. So dahil may line na tayo, so therefore, katulad kanina, itatapat lang natin yung ating ruler doon sa line na yun, which is yung C with respect to B or yung line BC na ito. Yan, tinatapat ko lang. Tapos ngayon ay itatapat ko nga yung aking triangle sa point B. Okay. Again, kaya siya naging point B dahil nga ang ating velocity nga ay with respect to point B. So with respect to point B, therefore, ang ating drawing ay dapat ay passing through point B. Linan ko lang at siguradong gagalaw to eh. Kapag ni-slide ko na yung aking triangle. Ito nga siya. Kapag ko lang, perpendicular, sunod, line. Ayan. Again, siya nga ay with respect to point B. Okay? With respect to point B. So therefore, same din dun sa kanina, dun sa A. Hindi natin alam, starting from point B, kung siya ba ay nakaturong pa ba or nakaturong pataas. Ang alam lang natin siya ay yung general direction niya ito kasi nga perpendicular siya dito sa line natin na yun. At since ang common sa kanilang dalawa ay itong velocity ng C, so therefore, kung napansin nyo, kapag in-extend natin yung isang pang line, which is ito, muna. Okay? So, nung in-extend natin yung line na yon, yung kanina, ito nga yung C with respect to A, nagkaroon ngayon ng intersection. So, at yung intersection na yan, ay yan na yung ating hinahanap ngayon na point C. Kasi nga yan yung common dun sa dalawang line natin kanina. Ito. Yung dalawang line. So, ito nga yung velocity ng A plus C with respect to A. Okay? So, ulitin ko ulit. Ito yung velocity ng A plus C with respect to A. Hindi nga lang natin alam kung direction ay papunta doon or papunta dito sa baba. At yung isa pa ay yung velocity ng B. Then plus velocity ng C with respect to B na hindi natin alam kung turo ba siya dito pababa or nakaturo siya pa ganun na pataas. Pero base nga sa intersection na to, so therefore nagka-interon ng intersection yung dalawang linya which is yun yung common na velocity ng C. So therefore, that would be our velocity ng C, yung intersection na yun. Okay po ba? Naintindihan po ba? Aking pinagsabi? Yung lahat na yun? Yes po. Sige, thank you. Ito nga yung ating point C. Kasi nga yung intersection. So yung intersection na yun, at yun yung ating point C. So therefore, katulad ng sabi ko kanina, pwedeng deburahin ko na nga lang ito. Okay? Basta yan, ito ibuburahin para nga yung C with respect to A ay papasok ngayon na gano'n. Dito. Ito siya dito. And then yung C with respect to B din ay papasok din sa ating C. Na kung saan, dahil na-locate na natin yung point C, ang gagawin na lang natin ay i-connect yung C papunta sa origin. At kaya natin gagawin kasi nga velocity of C, wala tayong with respect to. So therefore, dapat ang velocity ito ay connected sa ground. Kaya, papuntang point O or yung ating origin dito.
Doon sa intersection, ito, intersection, tumama dito, double check, isa pa, hindi pang galaw, ayan. Then, straight line, ayan. Na kung saan, yung line na yan na yung ating sinasabing velocity ng C. Ito yung ating velocity ng C. Siya kaya papuntang C, ayan, nasa tail end yung point O, ang arrow nito ay tail end na nasa point O, pero yung ating velocity ng C, syempre, dapat yung naka-arrow towards dito sa point C natin na to. Okay. Then again, ulitin ko lang, sa pag kayo nag-drawing, pwedeng later na yung arrow. Kasi nga syempre, pag sinukat nyo na yan, ay nakakalito na. Hindi nyo na alam kung saan ba na tumigil yung linya. Kasi may tinatakbo ba na siya ng arrow. Pero for now, gusto ko lang naman kasi ipakita kung paano siya solving. So, susukatin natin na ito. Yun ang point. Nakita ko pa yung point. Then, ito yung point na, zoom in ko na lang para kita nyo. Wait lang. Move. Then, zoom. Yan. So, ulitin ko lang. So, yan, tinapat ko lang ito sa 10 para madali magsukat. Tatanggalin na naman yung 1 sa unahan. Yan. So, ito yung 10. Then, yung sa O, di ko saan siya tatapat. Lagyan ko na lang para kita nyo. Yan, lagyan ko ng dulo ng lapis. So, mukhang nasa gitna, no? Ay, hindi. Nasa gitna lang talaga yung lapis ko. Pero mas kabig siya dito sa 2 kumpara sa 1. So, kabig siya sa 2 kumpara sa 1. So, therefore, siya ay 2.2 cm. Okay, ang ating measurement sa velocity ng C, siya ay 2.2 cm. So therefore, ayon nga sa measurement natin, ang velocity ng C ay 2.2 cm at katulad ng ginawa natin kanina doon sa velocity ng B, yan, padadaanan din natin ng KB para makuha yung actual na velocity. 100 radians, sorry. Ito nga pala, ito meter per second. Meter per second naman yung kanina. Kaya tama pa din. So therefore, ang velocity ng C would be 220 meter per second. Ulitin ko lang, alam ko yung mga velocity ko ay sobrang lalaki. Okay, sobrang laki kasi 400, di ba? Ang speed of sound lang ay mga 340 something. So alam ko mabibilis Pero ang purpose nga lang nito ay para may pakita kung paano solve yung ating sample problem na ito. Kaya ganun kalalaki yung aking velocity. Yeah. So therefore, ang ating velocity ng C ay 220 meter per second. Okay po ba? Naintindihan po kaya ang aking ginawang yun? Yes po, sir. Okay, thank you. Okay, salamat sa reply. Yan. Okay na. Velocity ng A, velocity ng B, velocity ng C. So letter D na lang. Yan. So kung tulad ng sabi ko kanina, yung C ay non-collinear. Hindi collinear na point. Pero located din sa iisang link. Kasi nga link number 3. So pagdating sa point D, located pa rin siya sa same link, pero collinear. Ayan. Kaya nga mahalaga yung term kanina na ang A, B, and D ay collinear para maliwanag na yung A, B, and D ay collinear. So ano naman gagawin kapag yung point ay collinear? So kapag ang point ay collinear, kung babalikan ko ulit, katulad ng ginawa ko dito, meron na nga tayong tatlong velocity. So kung may tatlong velocity tayo, ibig sabihin pwede natin gamitin ang either of these three as yung input na velocity. Kasi katulad nito, di ba? Wala ito. Ginawa natin input yung A, ginawa din natin input yung B. So dahil may velocity na yung C natin, kapag kinuha natin yung D, pwede natin gamitin itong tatlong ito as input. Pero ulit, yung C,
ay hanggat maaari, wag na muna. Wag natin gamitin yung C. Kasi nga, hindi naman siya collinear dun sa line natin. So, yun lang ang dahilan. Okay? Hindi siya pwedeng gamitin, pero wag yun na lang gamitin para hindi kayo magka-problema. Ang gamitin nyo na lang ay kung ano yung collinear dun sa points natin na to. So, therefore, you can use either yung B or yung A. So, dito, ang gagamitin ko yung A. Yung A ang aking gagamitin as yung input. So, dahil nga naman, nandun naman talaga yung input natin sa A. Yun ang sabihin natin. So, input nga natin ay A. Ang kailangan nga natin ay yung velocity ng D. So, therefore, meron tayong kailangan idagdag sa velocity ng A. At yung kailangan natin idagdag ay velocity ng D with respect to A. The velocity ng D with respect to A ang kailangan natin idagdag. Na kung saan yung velocity ng A, ayun na nga siya, no? Yung velocity ng A na drawing na natin. So therefore, check na rin ito. Yung velocity ng D ay kaparehas ng sitwasyon ng ating velocity ng C. Yan. Nasa floating, so therefore, hindi natin alam kung saan lupalop siya connected via ground. Kasi nasa floating link nga siya. So hindi natin alam kung saan siya connected. So therefore, ang sunod natin makukuha, ang sunod natin pwedeng kunin ay itong velocity ng D with respect to A. May velocity ng D with respect to A, so therefore, yun, starting siya from point A. Ang problema na lang ay kung parang paano siya i-drawing. Okay? At since nga yung velocity yun ay, again, perpendicular dito, okay? Dahil nga A at yung D ay connected nga. So therefore, yan, it will now pass through dun sa ating velocity ng B with respect to A. Kasi nga, parehas, di ba? Collinear nga sila. Okay? So, therefore, kung ito, ang B with respect to A perpendicular dito, so ganun din yung ating D with respect to A. Okay? Kasi nga, nasa isang line. Okay? So, therefore, okay, so either papuntang baba or pataas din ulit. Para ma-locate, ang gagawin lang ay titingnan lang din natin pagkakasunod-sunod ng letter. A, B, at D. A, B. So therefore, nandito yung sa baba, yung point D. Hindi pwedeng nandito yung D. Kasi nga ang arrangement natin ni A, tapos B, tapos D. So ganun din dito. A, tapos B. So dapat ay nasa somewhere sa baba dito yung ating point D. Ayun na. So alam na natin yung, kumbaga, yung general direction. So, yung exact measurement na lang ang kulang sa atin. Kasi nga alam natin siya ay, kumbaga, nakaturong pababa. Nakaturong siyang pababa. Kasi nga dahil nung arrangement ng letter A, B, so dapat nandito yung D, which is kaparehas nito A, B, tapos yun yung D. Nandito yung D. So, yung exactness na lang nung length, okay, ang kailangan natin. So, paano ngayon gagawin yun? Okay. So, yung D with respect to A na kailangan natin ay parallel nga dito. Which is located nga dito sa collinear nating line. So, therefore, pwede natin siyang kunin via proportion. Again, kapag nasa straight line or collinear yung ating mga points. So, collinear yung points. So, itong susunod kong gagawin ay applicable lang kapag collinear ang ating points. So, nakita niyo naman gagawin kapag non-collinear. Ito naman ay kapag collinear naman yung points. So, hindi nga natin mako-drawing yung velocity ng D. Ito na lang D with respect to A. So, therefore, kukunin natin yung velocity na kailangan natin, which is D with respect to A. Then, we now divide its corresponding line or length, which is D and A. Na yung D at yung A ay located nga dito sa link number 3. So, mula dito hanggang doon. Na, ang nangyari ay kasama na siya sa given ito, AD. So, kaya hindi na natin kailangan magpakahirap magsukat dito. Given naman siya dito yung AD. But for now, lagay ko muna siya as AD. Kaya siya naging AD kasi dahil ng ating subscript na to, D at yung A. So therefore, A at D lang din ito. Inuna ko lang yung A kaysa sa D. So yan yung proportional na. So yung velocity ng D with respect to A ay proportional dun sa A at yung D.
O, dahil siya proportional, kailangan pa natin ng isa pang proportional. So, doon ngayon papasok yung other point dito sa collinear natin. So, since ang ating A, ang ating reference point, yung yung D, ay nakuha na natin. So, therefore, ang natitira na lang ay yung B. So, siya ay B. Ano ba B? So, B. Ano na lang din, with respect to A. So, bakit B with respect to A? Kasi yun na yung nakuha natin kanina ito. B with respect to A na rin. Therefore, siya ngayon yung maging velocity ng B with respect to A. Then, kung yung kanina ay, dahil ito ay A at D, divided by AD, so ganoon din dito. So, kung ito ay A at B, so dapat ang masilalan din ng A at B. And then, yan na yung ating tinatawag ng proportionality. Again, applicable lang itong proportionality kapag meron tayong collinear na points. And then next, we substitute. So, katulad sabi ko, itong AD, may value tayo dito. Ito, 10 meters. Yung AB ay may value din, which is 8 meters. So, yan, magkasunod, D at yung AB at AD ay 8 at 10. Ito nga yung D with respect to yung hinahanap natin dito. Ito. So therefore, ang kailangan natin na ng isa pa ay itong B with respect to A na ito. Na kung saan yung B with respect to A ay ito na. Ayan, nakasulat na nga sa ating drawing. Ito na nga yung ating B with respect to A. So, bago natin i-substitute yung AD at AB, kunin natin muna yung ating velocity ng B with respect to A. Nang gagawin lang dyan ay, ganun din, susukatin lang natin kung anong nabuong B with respect to A dito. Ito, tapat ko dun sa 0. Ito, tatapat ko din sa kabila naman. Sa 0. Kasi ko dito. Later ko na or hindi ko na muna i-zoom in kasi nagtatagal na ito na. 12:50 na. So, para hindi tayo mag-overtime. Ayan. So, ang nangyari ay, hindi siya umabot sa 4. Siya ay lumagpas na ng county sa 9. Kaya therefore, ang sagot natin ay 3.9. So, therefore, ang velocity ng B with respect to A is 3.9. So, velocity ng B with respect to A ay 3.9 centimeter. Ito, pwedeng hindi na natin i-convert. Yung katulad ng ginawa natin dito. Hayaan muna natin siyang ganyan. Pwede naman i-convert, pwedeng hayaan na. Sa ngayon, hayaan ko muna siyang 3.9 cm yung sukat natin. So therefore, base dito sa equation natin ito, yan. So, ano na lang kaya? Dito na lang sa ilalim. Velocity ng D with respect to A ay equal na doon sa AD divided by AB multiplied by velocity ng B with respect to A. So, ni-rearrange ko lang yung kanina nating proportionality na to para makuha nga yung D with respect to A na to. And then, we substitute. So, AD ay yung dimension na to, 10 meters. O, 10 meters talaga siya. Hindi nyo i-convert yan. Basta lahat ng sinasubstitute dito, except yung galing syempre sa drawing, ay lahat yan yung actual dimension. Katulad nito, actual dimension, o itong sunod, actual dimension. So siya ay AD na 10 meters, at yung AB ay 8 meters. Then, ang B with respect to A nga ay, ito, 3.9 centimeter. So therefore, velocity ng D with respect to A would be, ayan. Kailangan na natin ng calcio. Calcio muna. Hindi ko kayang divide yan. So 3.9 decimal, but anyway, ayan. So 10 divided by 8 times 3.9. So ang sagot natin ay ayan. So yung sagot 4.875. At ito ay centimeter. So sabihin, ito yung length starting from point A para natin malocate yung point B. At katulad na napansin nyo, yan, may 75 pa dito. Ito ang 75 ay hindi natin kayang makita doon sa ating ruler. Ito. Kasi nga by millimeter na to, by 1.
So, ang gagawin na lang din ay kukunin yung approximate na value kasi dodrawing lang naman natin. So, kaya i-declare natin yung approximate na value which is rounded up to the nearest millimeter. So, siya ay approximately equal to 4.9 centimeter. So, therefore, yan yung length ng ating D with respect to A dito. So, sabi nga ay 4.9 centimeter. So, mula dun sa A, bakit nag-start sa point A? Kasi nga, yan yung ating kaninang with respect to point A. So, therefore, yung sukat natin ay starting from point A. Dito na muna. Hindi pala siya, no? Kapag ganyan na lang. Okay. So, sabi nga doon ay D with respect to A, 4.9. So, starting from point A. So, hanapin natin yung 4.9. Okay. So, ang nangyari lang ay extend ko lang ng konti kasi 0.9. Ayan. At ito ngayon yun. Sipat. Tama naman ang sipat kasi 4.9. Again, sa 10 ako nagsimula ha para yung 1 sa unahan ng lahat na to ay tatanggalin na kaya ito ay 40 tapos ito hindi umabot sa 5. Kaya 4.9 centimeter. Ito. 4.9 centimeter. Which is ito ngayon nakuha natin. 4.9 centimeter. So therefore, yung point na yan na yung ating hinahanap na point D. Kasi nga D with respect to A. Tapos nandiyan yung ating arrowhead. So, tapos para nga makuha yung ating velocity na D na hinahanap ito, ay i-connect natin yung D papunta sa origin or sa ground. Kaya yung D ay i-connect natin pabalik dito sa origin natin na to. Connect dito. Connect dito. Okay, mukhang okay naman lahat. Straight line. Ayan. And then, katulad ng ginawa natin kanina, susukatin, lagyan ko lang na din ng label, velocity ng D. Then, sukatin natin. So, 10. So, ito pa rin yung point. Ayun. Kung hindi man kita ay, ano pa rin yan? Hindi pa rin siya umabot dun sa 4. Hanggang 3.9 lang yan. Pa-focus ba? Baka hindi focus. Okay na to. Matapos na. Focus ko lang. 10. Ito nga ay itong point na to. So, hindi siya umabot dun sa 4. So, hanggang 0.9 lang siya. So, therefore, 3.9 centimeter. So, yung velocity ng D rin ay 3.9 centimeter. Velocity ng D ay 3.9 centimeter. Diyan na kailangan niya natin yung actual dimension. Kaya gagamit tayo ng KB na 1 centimeter ay 100 meter per second. So therefore, velocity ng D would be 390 meters per second. And then, yan yung ating apat na velocity starting from point A papunta sa point B. And then, ito nga yung gagawin kapag non-collinear. Ito ang gagawin kapag collinear yung ating point. Ito, sige. Ito, takluban. Sige, kunin nyo na yung screenshot. Pakasaba na lang pagkatapos mo kuha yung screenshot. Drawing na yan. Pakisabi na nga lang kapag nakuha na ng screenshot. Ano, ulit? Okay na. Sige, tapos yung page number 2 ay ito, yung computation. Pakisabi nga ha, pag nakuha na yung screenshot. Okay na rin. Sige. Okay na po. So, sige, thank you. So, yan yung ating sample problem. So, ito yung ating vector polygon yan. Tapos ang gagawin na lang dyan ay itong velocity ito ay isa-isa natin isasalin dito para malaman natin yung kani-kanilang velocity dito. Tapos yung C nandito.
Tama, no? Pag ganun. Pati yung direction. Pati yung direction. So, kaya natin isalin lahat, pati yung direction. Bukod doon sa dimension, nasali natin lahat. Okay. But for now, kapag relative velocity, dito na talaga siya. Yan. Yun na lang natin ano. So kung napansin nyo, wala tayo masyado emphasis sa direction. More of ano lang tayo, magnitude lang. Okay? Kaya hindi na natin sinusuk yung individual angle ng ating mga velocity natin ito. Okay? Okay? O, tanong pala, tanong. Any questions? Wala naman po sa akin, sir. Wala naman. Sige. Thank you. Okay. Siya. Siya, wait lang saglit. Thank you. Ayan. So yun, so bukas nga ay ano natin, yung design plate natin, kaya wag natin kalilimutan yung drawing materials natin. So kayo na ang bahala mag-print na. So pwede nyo print, pwede nyo Xerox, kayo ang bahala. O, basta kayo na mag-produce ng ating template sa A3. A3. Kahit plain paper na lang. Para hindi na problema ninyo. Kahit plain na paper na lang o yung mga 90 GSM okay 80 or 70 GSM. Tapos ulitin ko lang ay huwag kalilimutan yung French curve, pinakamahalaga sa atin ng French curve na yan. Okay? Okay? Sige po, sir. Thank you po. Sige. Thank you po, sir. Sige. Thank you. Sige, so kung wala nang tanong, Thank you po. dito na muna. Yeah. See you next meeting. Okay. Thank you po. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye.